Noong February 2, 2022 sa Mexico, isang dalagitang nagngangalang Neftali ang nagpaalam sa kanyang inang si Rosa. Sinabi nito na pagkatapos ng shift ng kanyang trabaho, makikipagkita siya sa isang online seller upang kunin ang isang damit na kanyang binili online. Ngunit habang lumilipas sa mga oras, hindi na umuwi si Neftali. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang kanyang ina at nagpa siyang magsumbong sa mga pulis ukol sa pagkawala ng kanyang anak. Bagaman agad na kumilos sa mga otoridad, nahirapan silang hanapin si Neftali. Pagkalipas ng 2 araw, isang nakakalumong balita ang tumambad kay Rosa. Natagpuan ng kanyang anak na wala ng buhay sa isang basurahan. Makikita sa katawan nito ang matinding palatandaan ng paghihirap, isang malinaw na ebidensya na dumanas siya ng marahas na kamatayan sa kamay ng salarin. Sino kaya ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimen? Ano pa kaya ang mga lihim ang malalantad sa likod ng kanyang pagkamatay? Magkakaroon kaya ng katarungan ang pagkamatay ni Neftali? Kung nais mong malaman ng buong kwento at ang mga detalye ng trahedyang bumalot sa buhay ng pamilya ni Neftali, tara samahan mo akong muling magbalik tanaw at ilantad ang buong salaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Lefny Neftali Colin Martinez, na kilala sa pangalang Neftali, ay isang 18 years old na dalaga na naninirahan sa Mexico. Siya ay pangalawa sa 3 anak ni Rosa Maria Martinez Segura. Ang mag-iina ay naninirahan ng magkakasama sa Almoloya del Rio, Mexico, na sa pagkakataon na ito, wala akong nakuhang anumang impormasyon patungkol sa kanilang ama. Gayunpaman, bagaman wala ang kanilang ama sa kanilang piling, nakatagpo sila ng lakas at kasiyahan sa isa't isa at patuloy na namuhay ng mapayapa at masaya bilang isang pamilya. Ayon kay Rosa, ang ina ni Neftali, ang kanyang anak ay isang mabuting bata, masiyahin, malambing at mapagmahal na kapatid. Bukod pa rito, kilala rin siya sa pagiging masipag sa pag-aaral. Sa katunayan, nais niyang makapagtapos ng kolehiyo upang matulungan ang kanyang pamilya sa hinaharap. Kaya naman naging isang working student siya dahil alam niyang bilang isang miyembro ng middle class, kailangan niyang magsikap at magtrabaho upang matamo ang mas maginhawang buhay. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa isang slot machine gambling business bilang public customer service habang siya ay nag-aaral sa isang law school. Noong February 22, 2022, isang pangkaraniwang araw para kay Neftali. Gumising siya ng maaga upang maghanda para sa pagpasok niya sa kanyang trabaho. Makalipas ang ilang oras ng kanyang trabaho, tinawagan niya ang kanyang ina upang ipaalam na makikipagkita muna siya sa isang tao na nakipag-ugnayan sa kanya online tungkol sa pagbebenta ng damit. Lumipas ang ilang oras at nagsimula ng mag-alala ang kanyang ina at 2 kapatid nang hindi pa siya umuuwi. Sapagkat ugali ni Neftali na laging nag-a-update sa kanyang ina sa bawat kanyang gagawin. Ngunit nung mga oras na yon, tila isang hindi pangkaraniwang bagay na hindi siya umuwi ng maghahating gabi na at walang text o tawag man lang mula sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon ang pamilya ni Neftali na pumunta sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pagkawala ng dalaga. Agad namang inaksyonan ng mga pulis ang ulat, agaran silang nagpadala ng mga alerto upang ipakalat ang balita tungkol sa nawawalang tao. Ngunit lumipas ang mga oras, sumikat na ang araw, hindi pa rin nakita si Neftali. Bagaman hindi nagpabaya ang mga pulis, ang pamilya at ina ni Neftali ay naglalagay ng mga flyer sa mga lugar na maaaring pinuntahan ng dalaga. Ang mga flyer ay naglalaman ng larawan ng dalaga at ilang detalye tungkol sa kanya. Hindi rin nagdalawang isip si Rosa na magsagawa ng sariling investigasyon.
Naghanap siya ng mga taong makakatulong sa kanya at nagpunta sa mga lugar na pinaniniwalaan niyang maaaring pinuntahan ng kanyang anak. Sa kanyang paghahanap, nakausap ni Rosa ang babaeng nakipag-ugnayan kay Neftali sa Facebook, isang nagbebenta ng damit. Ayon sa babaeng ito, may usapan sila ni Neftali na magkikita upang kunin ang damit, ngunit hindi ito natuloy dahil hindi umabot si Neftali sa kanilang pinagkasunduang lugar. Ang pahayag ng babae ay nagbigay linaw kay Rosa at naisip niya na maaring sa pinagtatrabahuhan ni Neftali siya makakahanap ng mga ebidensya na makapagpapalinaw sa sitwasyon. Bago pa man makarating si Rosa sa trabaho ni Neftali, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang kamag-anak. 2 araw matapos mawala si Neftali, noong February 24, 2022, kumalat ang balita ukol sa isang katawan ng babae na natagpuan sa isang basurahan sa Santiago, Tianguestenco, Mexico. Ang katawan ay nakalagay sa loob ng isang garbage bag, nakatali at may mga palatandaan ng matinding pagpapahirap. Ayon sa paunang investigasyon, hindi sa mismong lugar kung saan natagpuan ng bangkay nangyari ang krimen. Pinaniniwala ang pinatay ang biktima sa ibang lugar at itinapon na lamang sa basurahan. Habang nag-iimbestiga, agad na dinala ang katawan ng biktima sa SEMEFO o Servicio Medico Forense, isang ahensya na nagsasagawa ng mga forensic na pagsusuri. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga sugat at pasa sa katawan ng biktima, hindi pa rin agad nakilala ang babae. Ngunit nang ikumpara ang mga pisikal na katangian ng bangkay ni Neftali, mabilis na natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya agad na tinawagan ng pamilya ni Neftali upang alamin kung ito nga ba ang kanilang hinahanap. Nang makita ni Rosa ang bangkay, agad siyang umiyak dahil alam niya na ito ang kanyang nawawalang anak. Ang masakit pa dito, nakita niya ang katawan ni Neftali na dumanas ng matinding pagpapahirap bago ito pinatay. Dahil ito ay may mga pasa sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ng dalaga. Nang makuha na ni Rosa ang katawan ng anak, binigyan nila si Neftali ng maayos na libing kasama ang kanyang mga mahal sa buhay at kakilala, kung saan ibinigay nila ang huling pamamaalam sa dalaga. Pagkatapos ng isang maayos na libing, nagrally ang pamilya at mga kaibigan ni Neftali, humihiling ng katarungan para sa kanyang pagkamatay. At habang patuloy ang investigasyon ng mga pulis, nagbigay naman ng mahalagang impormasyon si Rosa tungkol sa posibleng huling lokasyon ni Neftali. Ayon sa kanya, hindi nakipagkita ang kanyang anak sa isang online seller para sa bibilhing damit noong araw na siya ay nawawala. Mula rito, agad nagpunta ang mga pulis sa lugar kung saan nagtrabaho si Neftali at nagsagawa ng pagsusuri ng mga CCTV footage. Sa mga video na nakuha, nakita ang isang suburban na nakapark malapit sa pinagtatrabuhan ni Neftali noong February 2, 2022, ang araw na siya ay nawawala. Paulit-ulit itong umiikot sa lugar at isang beses ay tumigil pa sa harapan ni Neftali. Dito nagsimula ang paghihinala ng mga pulis sa sasakyan at sa may-ari nito. Kaya agad nilang inalam kung sino ang nagmamaneho at may-ari ng sasakyang nabanggit. Nalaman nila na ito ay pagmamay-ari ng isang 42 years old na lalaki na si Nivardo Salvador Moreno. Matapos nilang makuha ang impormasyon ukol kay Moreno, ipinakita nila ang kanyang larawan sa pamilya ni Neftali. Dito napagtanto ng ina at kapatid ni Neftali na kilala nila si Moreno. Dahil nung panahon ng pandemya, ang mag-iina ay naisipang magtinda ng mga prutas at gulay sa tapat ng kanilang bahay upang kahit paano ay matustusan ang kanilang pangangailangan. Nang lumipas na ang panahon ng pandemya, nagpatuloy pa rin sila sa pagtitinda dahil kahit paano ay nakakatulong ito na masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa puntong yon, isa na nga sa mga naging regular nilang customer si Moreno. Ayon sa pahayag ng kapatid ni Neftali, wala umano siyang nakikitang masamang kilos o motibo ni Moreno sa kanyang kapatid. Ang tanging nararamdaman lamang niya sa lalaki ay nais lang nitong bumili ng kanilang paninda. Gayunpaman, hindi pa rin masasabing mabait o hindi gagawa ng hindi maganda ang isang tao sa simpleng pagkakakilala lamang nito sa ganung paraan.
Kaya maaring sa tingin ng mga pulis, may lihim na pagnanasa si Moreno kay Neftali kung saan matyaga nitong pinag-aaralan ang mga gawain ng dalaga. Kaya nung may pagkakataon siyang gawin ang kanyang madilim na balak, hindi niya ito pinalagpas. Dahil sa ebidensyang nakuha ng mga pulis, agad naman nilang inimbitahan si Moreno sa istasyon ng pulis upang makapanayam at si Moreno naman itumugon sa paanyaya. Sa panayam, itinanggi ni Moreno ang anumang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Neftali. Dahil sa pagtanggi at walang malalim na ebidensya mga pulis, pansamantalang pinalaya si Moreno. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga pulis sa mga sumunod na araw. Lumitaw ang mga bagong ebidensya. Isang saksi ang nagsabi na nakita si Moreno na nagpapa-car wash ng kanyang sasakyan 2 araw matapos mawala si Neftali. May mga tao rin na nagpatotoo na naroon siya noong mga panahong yun. Bukod pa rito, natuklasan ng mga pulis na si Moreno ay nasangkot din sa isang kaso ng femicide noong 2011, kung saan isang dalaga na si Zaret Ramirez Baltasar ang pinaslang sa bayan ng San Pedro at Lapulco. Ayon sa ina ni Zaret na si Gomercinda, alam niyang may kinalaman si Moreno sa pagkamatay ng kanyang anak. Sapagkat nung panahon na yon, nanliligaw pa lamang si Moreno sa kanyang anak hanggang sa maging magkasintahan sila, hindi na niya gusto ang nararamdaman niya kay Moreno. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil mahal ito ng kanyang anak. Subalit dumating sa puntong nagkahiwalay na sila at magmula noon ang akala niyang maayos na paghihiwalay ng magkasintahan ay hahantong pala sa kamatayan ng kanyang anak. Bago makita ang patay si Zaret, nangungulit umano si Moreno sa kanyang anak na makipagbalikan muli, ngunit tinanggihan na ito ng dalaga. Isang araw matapos maikwento ng anak ang ganung pangyayari, natagpuan na lamang na walang buhay si Zaret na iniwan sa tabi ng kalsada na puno ng mga pasa ang katawan at nakatali ang mga kamay. Bagaman malaki ang paniniwala ng ina ni Zaret na may malaking pananagutan si Moreno sa pagkamatay ng kanyang anak, nananatili itong malaya dahil wala silang nakuhang ebidensya. Kung saan makalipas ang 11 taon, muling sumalakay si Moreno ng babaeng punong-puno ng mga pangarap para sa kanyang pamilya. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya ng ina ni Zaret, nagkaroon ng sapat na basehan upang maglabas ng warrant of arrest ang mga pulis laban kay Moreno. Pansamantalang ikinulong si Moreno sa Prevention Center and Social Rehabilitation ng Tenango del Valle habang nagpapatuloy ang investigasyon at hinihintay ang paglilitis. Noong November 8, 2023, nagsimula ang closed-door hearing sa korte laban kay Moreno. Mga bandang 10 p.m. noong November 9, 2023, kinumpirma ng ina ni Neftali na si Rosa na napatunayang guilty si Moreno sa krimen ng femicide. Isang linggo pagkatapos, noong November 14, 2023, si Moreno ay nahatulan ng 58 years at 6 na buwan na pagkakakulong sa bilangguan. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong at wala nang inilabas na iba pang impormasyon hinggil sa kanya maliban sa desisyon ng korte. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Marisol Haban from Bulacan, Joel Katilok from Mindanao, Calamba, Misamis Occidental, Chichi Anan from Japan, Baby Melo from Alangilan, Batangas City, Glenda Kamawas from Manila, Maria Socorro Mejia from Italy, Marilu De Jesus from Hagonoy, Bulacan, at Jeneline Ligario from Tanawan, Batangas. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Lefty Neftali Colin Martinez. Ako po si G. Maraming salamat.